Sa isang sulok ng mundo, kung saan ang alikabok ng lumang kalsada ay tila ba nakakapit na sa bawat hibla ng buhay, sumibol ang isang dilag na ang kagandahan ay labis na nagpapatingkad sa kanyang pinagmulan. Si Robina, ang pangalang iyon na binigkas ng kanyang ina na may halong pag-asa at lungkot, ay tila ba isang huni ng ibon sa gitna ng disyerto, isang himig na pinilit manatili sa gitna ng isang mundong tila ba nakalimot na sa kahulugan ng ginhawa. Hindi siya isinilang sa karangyaan. Sa halip, ang kanyang unang hininga ay sinamahan ng amoy ng lumang kahoy at lupa, ng halumigmig na kumakapit sa hangin at ng tahimik na pagtangis ng kanyang ina. Ang lahi ni Robina ay isang kakaibang pinaghalong sining. Ang kanyang ina, isang Pilipina na may simpleng ganda, ay minsang nabighani sa isang dayuhang lalaki. Isang dayuhan na ang mga pangako ay kasintamis ng pulot ngunit kasintulis naman ng talim sa huli. Ang mga alaala ng panandaliang pag-ibig na iyon ay tila ba nag-iwan ng marka hindi lamang sa puso ng kanyang ina kundi maging sa pisikal na anyo ni Robina. Ang kulay ng kanyang balat ay bahagyang mas mapusyaw kaysa sa karaniwang Pilipino. Ang kanyang mga mata ay may mas malalim na kulay at hugis na tila ba nakuha niya sa isang malayo at ibang lupain. Ang kanyang buhok na karaniwang maitim ay may kakaibang kinang na nagiging tanso kapag sininagaan ng araw. Mula pa sa kanyang pagkabata, bago pa man niya lubos na maunawaan ang kahulugan ng ganda, ay nararamdaman na niya ang kakaibang pagtingin ng mga tao. Hindi ito ang tingin ng paghanga na madalas na nakukuha ng isang bata dahil sa kanyang angking kakyutan, kundi isang mas malalim, mas nakakapangilabot na pagtingin. Ang mga matatanda sa kanilang barangay ay madalas na nagbubulungan kapag dumaraan siya. Ang ganda ng bata, ibang klase ang lahi, sayang at sa hirap sila lumaki. Ang mga salitang ito ay tila ba mga mumunting anino na sumusunod sa kanya kahit pa hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng mga ito. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na kubo, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang yero. Sa loob nito, ang bawat sulok ay may kwento ng kahirapan, ng pagtitiis at ng pag-asa. Ang sahig ay lumang kawayan na nagbibigay ng kakaibang tunog sa bawat yapak, isang himig ng pagod at paghahanap buhay. Ang bubong ay butas-butas na, kaya tuwing umuulan, kailangan nilang maglagay ng mga balde at palanggana upang saluhin ng bumubuhos na tubig. Ang bawat patak ay tila ba luha ng langit na nakikiramay sa kanilang kalagayan. Ang amoy ng lumang kahoy at lupa ay palaging naroon, kasama ang bahagyang amoy ng uling mula sa kanilang lutuan sa labas. Si Robina, sa kabila ng kanyang pisikal na kaanyuan, ay lumaking payak. Ang kanyang mga damit ay luma at kupas, madalas na mga bigay mula sa mga kapitbahay o mga pinaglumaan ng ibang bata. Ngunit kahit sa pinakapayak na kasuotan, tila ba nagagawa niyang bigyan ng kakaibang pino ang bawat galaw. Ang kanyang paglakad ay may natural na indayog, ang kanyang ulo ay laging nakataas, hindi dahil sa pagmamataas kundi marahil dahil sa isang likas na dignidad na hindi kayang burahin ng kahirapan. Ang kanyang mga kamay, bagamat bata pa, ay nakitaan na ng mumunting kalyo mula sa pagtulong sa mga gawaing bahay, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng kubo, pagbobomba ng tubig mula sa malalim na poso,
Ang bawat araw ay isang ulit na pagpapatunay sa kanilang pag-iiral. Gumigising sila sa tunog ng mga manok at sa banayad na sinag ng araw na sumisilip sa mga butas ng dingding. Ang ina ni Robina, si Aling Nena, ay madalas na nakita ng anak na nakaupo sa sahig, nakatingala sa bubong. Ang mga mata ay nakatuon sa kawalan, tila ba may malalim na usapan sa sarili. Ang mga linya sa kanyang mukha ay hindi lamang tanda ng edad kundi ng mga pagod na gabi at mga araw na puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay na minsang kinintaban ng mga pangarap ay ngayoy magaspang at may bakas ng matinding paggawa. Robina, gising na anak. Ang banayad na tawag ni Aling Nena, ang boses ay manipis na tila ba takot na mabasag ang katahimikan ng umaga. Ang kanyang tingin sa anak ay laging may halong pighati at paghanga. Nakikita niya sa mukha ni Robina ang mga bakas ng pag-ibig na nagdulot ng sakit, ngunit nakikita rin niya ang pag-asa sa bawat pagngiti ng bata. Ang ganda ni Robina ay tila ba isang regalo at isang sumpa sa kanyang paningin. Isang regalo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan at isang sumpa na nagbibigay ng alalahanin sa hinaharap. Habang lumalaki si Robina, mas lalong naging kitang-kita ang kanyang kakaibang ganda. Sa edad na 10, ang kanyang balat ay makinis at walang bahid. Ang kanyang mga mata ay laging buhay at nagtatanong. Ang kanyang mga ngiti ay nagbibigay ng liwanag sa kahit na anong madilim na araw. Sa paaralan, siya ay sentro ng atensyon. Ang mga kaklase niyang lalaki ay lihim na sumusulyap sa kanya, mga babae naman ay lihim na naiinggit sa kanyang natural na kariktan. Ngunit si Robina ay nanatiling simple. Hindi niya pinansin ang mga papuri o ang mga selos na tingin. Ang kanyang pag-iisip ay nakatuon sa pagtulong sa kanyang ina at sa pag-aaral. Ang kanyang paglakad pauwi mula sa eskwelahan ay tila ba isang parada ng kagandahan. Ang kanyang manipis na uniforme, bagamat luma, ay tila ba bagong-bago sa kanya. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakapusod o nakatirintas, ay nagbibigay ng kakaibang elegasya sa kanyang bawat galaw. Ang mga matatandang nakasalubong niya ay bumabati. Ang mga kalalakihan ay nagpaparamdam ng paghanga sa kanilang mga sulyap. Ngunit si Robina ay hindi pa lubos na naiintindihan ang bigat ng kanyang anyo. Para sa kanya, ito ay normal. Ito ay kung sino siya. Pagpasok niya ng kanyang mga taon ng pagdadalaga, mas lalong nag-alab ang kanyang kagandahan. Ang dating payat na katawan ay nagkaroon ng kurba. Ang kanyang boses ay naging mas malambing at ang kanyang mga galaw ay naging mas pino. Sa edad na 14, siya ay tila ba isang bulaklak na ganap na namumukadkad sa gitna ng isang harding puno ng mga damo. Ang kanyang mga kaibigan ay napapansin ang bawat pagbabago. Ang ganda mo talaga, Robina, ang madalas na naririnig niya na sinasabayan ng isang buntong hininga ng paghanga. Ngunit ang kagandahang ito ay hindi nagdulot ng ginhawa sa kanilang buhay. Sa halip, ito ay tila ba nagbigay ng mas mabigat na pasanin. Ang kanilang kahirapan ay nanatili. Ang bubong ay butas pa rin. Ang sahig ay umaalog pa rin. At ang amoy ng pagtitiis ay kumakapit pa rin sa hangin. Si Aling Nena, sa bawat paglipas ng araw, ay mas lalong napapansin ang pagbabago sa anak.
Nakikita niya kung paano ang mga mata ng mga kalalakihan sa kanilang barangay ay mas lalong naglalandian tuwing dumaraan si Robina. Nakikita niya ang pagnanasa sa kanilang mga tingin, ang pagnanais na makuha ang kanyang anak. Ang mga sulyap na ito ay nagdulot ng kaba sa puso ni Aling Nena. Alam niya ang kalagayan ng mundo, ang kalupitan ng mga lalaki, ang kawalan ng awa ng kahirapan. Kung minsan habang nakatanaw si Robina sa malayo, ang kanyang mga mata ay lumilipad sa mga ulap na nagbabago ng hugis sa kalangitan, si Aling Nena ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may halong takot at desperasyon. Ang kanyang anak ay isang diamante na nalaglag sa putikan at natatakot siyang baka balang araw ay may makakita sa kinang nito at tuluyan itong angkinin. Pagdating ng kanyang 18 kaarawan, ang kagandahan ni Robina ay ganap ng namukadkad. Hindi na lamang ito isang simpleng ganda kundi isang maladyosang kariktan na hindi kayang balewalain ng sinuman. Ang bawat kurba ng kanyang katawan ay perpekto. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng araw at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila ba kayang salaminin ang kaluluwa ng sinuman. Ang kanyang mga labi ay laging bahagyang nakabukas, na tila ba may sasabihin ngunit pinipigilan. Ang kanyang buhok na umaabot na sa kanyang balakang ay malambot at makintab, na tila ba sinasayaw ang bawat ihip ng hangin. Sa araw na iyon, matapos ang isang tahimik na pagdiriwang na binubuo lamang ng isang mumunting cake at isang kandila na inilawan sa gitna ng kanilang maliit na mesa, si Robina ay umupo sa labas ng kanilang kubo. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Ang mga bituin ay nagsimulang magningning sa itim na kumot ng kalangitan. Ang mga tunog ng kuliglig ay nagsimula ng humuni at ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang balat. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga braso, ang kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanya, isang bagay na hindi niya lubos na maipaliwanag. Isang pakiramdam ng kapangyarihan at kahinaan ng sabay-sabay. Si Aling Nena mula sa loob ng kubo ay pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang anino ng dilim ay tila ba nagpapatingkad sa kalungkutan sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, ngunit walang lumalabas na luha. Ang kanyang puso ay bugbog na sa mga pasanin ng buhay, sa mga pangako ng kahapon na hindi natupad at sa mga pangarap ng bukas na tila ba imposibleng makamit. Ang ganda ni Robina ay isang nakasisilaw na liwanag. Ngunit sa madilim na sulok ng kanilang buhay, ang liwanag na iyon ay tila ba nagbibigay lamang ng mas malaking anino. Ang isang malalim na buntong hininga ay lumabas sa kanyang bibig, na tila ba dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang isip. Nagsisimula ng bumuo ang mga ideya, mga pilit na solusyon sa kanilang walang katapusang kahirapan, mga ideyang kasing itim ng gabi, ngunit kasing liwanag din ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ang katahimikan ng gabi ay naging saksi sa kanyang mga naiisip, mga kaisipang magbabago sa takbo ng buhay ng kanyang anak. Magpakailanman, ang malamig na simoy ng hangin ay patuloy na humahaplo sa balat ni Robina, ngunit hindi nito mapawi ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Isang halo ng kuryosidad at hindi maipaliwanag na pangamba. Ang mga bituin sa itaas ay kumikinang, tila ba mga mata na nakasaksi sa bawat lihim ng gabi. Ang kanyang mga kamay,
na nakapatong sa kanyang hita ay bahagyang nanginginig. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ba ay sa lamig o mayroong mas malalim na dahilan. Mula sa loob ng kubo, si Aling Nena ay patuloy na nakatitig sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat galaw ni Robina. Ang anino ng gabi ay nagbigay ng isang balabal ng misteryo sa kanyang anyo. Ang mga linya ng pagod sa kanyang muka ay tila lumalim, nagpapakita ng isang labanan na nagaganap sa kanyang kalooban. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi sa pisikal na sakit kundi sa bigat ng isang desisyon na nagbabadyang magpabago ng lahat. Ang kanyang mga kaisipan ay naglalakbay sa mga landas na madilim, mga solusyon na kasing sakit ng pagkakawalay, ngunit kasing liwanag din ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Isang kinabukasan na tila ba walang ibang paraan upang makamit kundi sa pamamagitan ng pinakamahirap na sakripisyo. Ang isang malalim na buntong hininga ay muling kumawala sa kanyang mga labi, mas mabigat kaysa sa nauna. Ito ay isang tunog na nagmumula sa kaibuturan ng isang kaluluwang nababalutan ng desperasyon. Sa kanyang isip, muling naglaro ang mga imahe ng kanilang nagdaang kahirapan. Ang gutom na kumakalam sa kanilang sikmura, ang mga utang na nagpapabigat sa kanilang bawat hakbang, ang mga pangarap na unti-unting naglalaho na parang usok. At sa gitna ng lahat ng ito, ang ganda ni Robina, ang kanyang anak, ang kanyang dugong buo, ang tanging yaman na mayroon siya. Isang yaman na ngayon ay tila ba ang tanging susi sa kanilang paglaya mula sa kadena ng kahirapan. Pinikit ni Aling Nena ang kanyang mga mata. Isang saglit na pagtanggi sa katotohanan na bumabalot sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay walang awa. Bumukas siyang muli ang kanyang mga mata. Ngayon ay mayroong isang uri ng determinasyon na nagpapalit sa kanyang dating pag-aalinlangan. Humakbang siya palapit sa pintuan. Ang bawat galaw ay mabigat. Tila ba nagdadala siya ng isang hindi nakikitang pasanin. Ang banayad na tunog ng kanyang mga paa sa sahig na kawayan ay tila isang malumanay na tugtog sa simula ng isang trahedya. Robina, ang tinig ni Aling Nena ay bahagyang nanginginig, ngunit mayroong isang matibay na himig sa ilalim nito. Ito ay isang tunog na nagpapahiwatig ng isang bagay na mahalaga, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Napalingon si Robina, ang kanyang mga mata ay nagtataka. Po nanay, ang kanyang tinig ay malambing, puno ng inosensya. Ang liwanag ng buwan ay nagpatingkad sa kanyang mga tampok, ginagawa siyang tila isang nilalang na hinugot mula sa isang panaginip. Halika rito sa loob anak. Anyaya ni Aling Nena, ang kanyang kamay ay bahagyang nakakapit sa hamba ng pinto. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Na hindi napansin ni Robina sa dilim, may gusto akong sabihin sa iyo. Tumayo si Robina, ang kanyang puso ay bahagyang bumilis. Ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya kanina ay lumalim. Tila ba mayroong isang itim na ulap na lumulutang sa itaas ng kanilang munting kubo. Naglakad siya palapit sa pintuan. Ang bawat hakbang ay maingat, tila ba takot siyang basagin ang katahimikan ng gabi. Pagpasok niya sa loob, ang lamig ng hangin ay agad na napalitan ng init ng loob ng kubo, ngunit ang init na iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Sa halip, lalo lamang siyang kinabahan. Umupo si Robina sa harap ng kanyang ina. Sa maliit na upuan na gawa sa kawayan, ang tanging ilaw na nagmumula sa maliit na gasera ay nagbigay ng isang malabong ningning na nagpapatingkad sa mga anino sa kanilang paligid.
Ang mga mata ni Aling Nena ay nakatitig sa kanya. Isang titig na halo ng pagmamahal at matinding kalungkutan, anak. Simula ni Aling Nena ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay lumayo kay Robina, tumingin sa malayo, tila ba hinahanap ang tamang salita sa kawalan. Malaki ka na, Robina! 18 taong gulang ka na ngayon. Ikaw ay isang ganap na dalaga. Tumango si Robina, hindi maintindihan kung saan patungo ang usapan. Opo, nanay. Bakit po? Hinawakan ni Aling Nena ang mga kamay ni Robina. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Hindi mo ba nararamdaman, anak? Ang hirap ng buhay natin. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Ang bawat gabi ay isang panalangin na sana ay meron tayong makain kinabukasan. Ang kanyang tinig ay unti-unting bumibigat, puno ng kirot. Nakikita ko ang iyong paghihirap, ang iyong mga pangarap na hindi mo magawang abutin dahil sa kakulangan ang iyong kagandahan. Ang kagandahan mo, anak, ay isang regalo mula sa Diyos. Ngunit sa mundong ito, ang kagandahan ay hindi sapat upang mapakain ang sikmura. Hindi sapat upang mabayaran ang mga utang. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga punyal na tumatama sa puso ni Robina. Ang kanyang inosenteng isip ay nagsimulang magproproseso ng mga salita, ngunit ang buong kahulugan nito ay nanatiling malabo. Nanay, ano po ang ibig ninyong sabihin? Humugod si Aling Nena ng isang malalim na hininga. Tila ba sinusubukan niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas. Robina, ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit minsan, ang mga pagsubok na iyon ay nagbubukas ng mga pintuan. Mga pintuan na hindi natin inaasahan. Mga pintuan na maaaring magdala sa atin sa isang mas mabuting buhay. Lumapit siya ng bahagya kay Robina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng kanyang anak. Mayroong isang pagkakataon, Robina. Isang pagkakataon upang makalaya tayo sa lahat ng paghihirap na ito. Ang kabog sa dibdib ni Robina ay lalong lumakas. Mayroong isang bagay sa tono ng kanyang ina, sa kanyang titig, na nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang ito ay malalim at nakababahala. Anong pagkakataon po, nanay? Magtatrabaho po ba ako? Kahit anong trabaho po, nanay, gagawin ko po. Ngumiti si Aling Nena, ngunit ang ngiti na iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay isang ngiti na puno ng kalungkutan at pag-aalala. Hindi, anak. Hindi iyon ang uri ng trabaho na iniisip mo. Mas malaki ito kaysa doon. Ito ay isang bagay na mangangailangan ng iyong aktak ng iyong sarili. Napasinghap si Robina, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka at unti-unting pangamba. Ang sarili ko po, hindi ko po maintindihan, nanay. Pinisil ni Aling Nena ang kamay ni Robina, ang kanyang tinig ay halos pabulong na ngayon, tila ba natatakot siyang marinig ng hangin ang kanyang mga salita. Robina, anak, tandaan mo. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo, para sa ating kinabukasan, para hindi na tayo maghirap pa. Para magkaroon ka ng buhay na karapat-dapat sa iyong kagandahan. Ang mga salita ay unti-unting nagsimulang magdikit-dikit sa isip ni Robina. Ang kanyang kagandahan, ang kahirapan, ang sarili niya. Isang malamig na kurot ang gumapang sa kanyang likod. Mayroong isang bagay na mali, isang bagay na nakatago sa likod ng mga matatamis na salita ng kanyang ina. Mayroong isang lalaki, Robina, patuloy ni Aling Nena.
Ang kanyang tinig ay ngayon ay mas matatag, tila ba na pagdesisyonan na niya ang kanyang sasabihin. Isang mayamang lalaki, matanda na siya, ngunit mabait at handa siyang magbigay ng malaking halaga. Malaking halaga, Robina, na magpapabago ng ating buhay magpakailanman. Ang mga huling salita ay tila mga martilyo na tumama sa tenga ni Robina. Ang malaking halaga, ang matandang lalaki, ang kagandahan niya, ang kanyang puso ay biglang bumagsak. Tila ba mayroon itong tinatapo na bagay mula sa isang matayog na tore. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kulay rosas na dating nagpapatingkad sa kanyang pisngi ay biglang naglaho. Nanay, ano po ang sinasabi ninyo? Ang kanyang tinig ay halos hindi na lumabas. Nanginginig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit pinipigilan niya itong bumuhos. Ano po ang ibig ninyong sabihin sa magbibigay ng malaking halaga? Huminga ng malalim si Aling Nena. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ang sandali kung saan ang kanyang anak ay malalaman ang bigat ng kanyang desisyon. Robina, aniya, ang kanyang mga mata ay nanunubig na rin ngayon ang lalaking ito. Gusto kanyang kunin, gusto kanyang alagaan, gusto kanyang gawing kanyang kabit. Ang huling salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Robina. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumuhos, mainit at maalat sa kanyang pisngi. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, tila ba mayroong isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Kabit, nanay! Hindi ko po maintindihan. Ano po ang nangyayari? Yumakap si Aling Nena sa kanyang anak, ngunit ang yakap na iyon ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip ay lalo lamang nagdagdag sa sakit na nararamdaman ni Robina. Anak, makinig ka. Wala na tayong ibang pagpipilian. Ang mga utang natin ay nagpapatong-patong. Kung hindi natin ito gagawin, mawawala ang lahat sa atin. Mawawalan tayo ng tirahan. Mawawalan tayo ng pagkain. Itinulak ni Robina ng bahagya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa pagtataka at matinding sakit. Pero nanay, ako po ba ang solusyon sa lahat ng ito? Ang katawan ko po, ang pagkatao ko po. Ang kanyang tinig ay nagtaas, puno ng hinanakit. Bakit po ako? Mayroon po bang ibang paraan? Umiling si Aling Nena, ang kanyang mga luha ay bumuhos na rin ngayon. Wala anak, sinubukan ko na ang lahat. Nangutang ako, namasukan ako, ginawa ko na ang lahat. Ngunit kulang pa rin. Ikaw, Robina. Ikaw ang tanging pag-asa natin, ang iyong kagandahan ang tanging yaman na mayroon tayo. Pero nanay, sigaw ni Robina, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong magkaroon ng sarili kong pamilya. Gusto ko pong magmahal ng lalaki na magmamahal din sa akin, hindi po dahil sa pera. Hindi po dahil binayaran niya ako. Ang mga salita ni Robina ay tila mga sibat na tumusok sa puso ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kirot, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi nawala. Alam kong masakit ito, anak. Alam kong hindi ito ang buhay na pinangarap mo. Ngunit minsan, kailangan nating isakripisyo ang ating mga pangarap para sa isang mas malaking layunin. Ito ay para sa ating pamilya, Robina.
para sa ating lahat. Bumangon si Robina, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo, tila ba sinusubukan niyang pigilan ang mga nakakabinging ingay sa kanyang isip. Ang kanyang mundo ay gumuho, ang kanyang mga pangarap ay naging abo sa isang iglap. Hindi ko po kaya, hindi po ako papayag. Hinawakan ni Aling Nena ang bisig ni Robina, ang kanyang paghawak ay matatag. Anak, nakagawa na ako ng desisyon. Nakipag-usap na ako sa kanya. Darating siya mamayang madaling araw upang sunduin ka. Ang huling mga salita ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Robina. Darating mamaya. Hindi pa ba sapat ang kanyang pagtutol? Ang kanyang ina ay nagdesisyon na nang wala man lang siyang paalam. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang sikmura, ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas. Mamaya, nanay, hindi ninyo po ako pinakinggan. Wala po akong karapatan sa sarili kong buhay. Ang kanyang tinig ay naging isang hikbi, puno ng pagtataksil at matinding sakit. Paano ninyo po nagawa ito sa akin? Anak ninyo po ako. At dahil anak kita, ginagawa ko ito, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding emosyon, ngunit mayroong isang uri ng katiyakan sa bawat salita. Para sa iyo, para sa ating kinabukasan. Ang ganda mo, Robina, ay isang biyaya. Ngayon, gagamitin natin ang biyayang iyan para makalaya tayo sa paghihirap. Ang gabi ay tila ba lalong lumalim, ang katahimikan ay nabasag lamang ng mga hikbi ni Robina at ng mabigat na paghinga ni Aling Nena. Ang maliit na ilaw ng gasera ay tila lalong lumabo, nagbibigay lamang ng sapat na liwanag upang makita ang mga luha sa mukha ng mag-ina. Hindi makapaniwala si Robina, ang kanyang ina, ang taong dapat ay magpoprotekta sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay siya ring nagtulak sa kanya sa isang landas na hindi niya kailanman nais tahakin. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang mga oras ay dahan-dahang lumipas, bawat segundo ay tila isang walang katapusang paghihirap. Si Robina ay nakaupo lamang sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaala ng kanyang kabataan, ng mga pangarap na minsan ay hawak niya ng mahigpit ngayon. Ang lahat ng yon ay tila ba isang malayong panaginip. Ang kanyang dibdib ay masakit sa bawat paghinga, ang kanyang puso ay tila ba dinidikdik ng libu-libong kamay. Sa kabilang banda, si Aling Nena ay hindi rin mapakali. Ang kanyang desisyon ay matibay, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay walang katapusan. Bawat hikbi ni Robina ay tila ba tumatama sa kanyang konsensya. Ngunit sa tuwing bumabalik sa kanyang isip ang kanilang kahirapan, ang kanyang pag-aalinlangan ay napapalitan muli ng matinding determinasyon para sa kanilang lahat. Kailangan niyang gawin ito. Ang banayad na tunog ng mga kuliglig ay tila lalong lumakas, naging isang nakakabinging orkestra sa kanyang mga tenga. Ang lamig ng madaling araw ay nagsimulang gumapang sa loob ng kubo, ngunit ang lamig sa kalooban ni Robina ay mas matindi pa. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa takot at pagkamuhi. Maya-maya pa, isang malabong liwanag ang nagsimulang sumilay sa silangan. Nagpapahiwatig ng papalapit na umaga, ngunit para kay Robina, ang liwanag na iyon ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang bagong takot. Sa kalayuan, unti-unting lumakas ang tunog ng isang sasakyan.
isang lumang jeep. Ang tunog ng makina ay tila ba isang tambol na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Napabangon si Rubina, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nanay! Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Narito na siya. Tumayo si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang pagkabigla at takot ay makikita sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang composure. "Huwag kang matakot, anak," aniya. Ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Ligtas ka sa kanya. Hindi naniwala si Robina. Ligtas? Paano siya magiging ligtas sa isang estranghero na bumili sa kanya? Ang kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw patungo sa pintuan. Hindi siya papayag. Tatakas siya. Tatakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, hinawakan ni Aling Nena ang kanyang braso. Mahigpit. Ang kanyang titig ay matibay, tila ba nagpapahiwatig ng isang huling babala. "Hindi ka maaaring tumakas, Rubina. Kung tatakas ka, mas lalong magiging mahirap ang lahat para sa atin. Pagtatawanan tayo ng buong baryo. Hindi ka na makakabalik dito." Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang pader na humaharang sa kanyang daan. Ang kanyang mga pangarap na tumakas ay biglang gumuho. Ang kanyang mga mata ay lumuha muli, tila ba naubusan na siya ng pag-asa. Ang tunog ng jeep ay huminto sa labas ng kanilang kubo. Sumunod ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Ang tunog ng mga yabag ay unti-unting lumapit sa kanilang pintuan. Ang bawat yabag ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kapahamakan. Narinig niya ang boses ng isang lalaki, malalim at may edad na. "Nena, narito na ako." Nanginginig ang buong katawan ni Robina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan, tila ba naghihintay ng isang halimaw na lalabas mula sa dilim. Hinihintay niya ang sandaling magbabago ang lahat. Ang sandaling mawawala ang kanyang inosensya. Ang sandaling siya ay magiging pag-aari ng isang estranghero. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Tila ba gusto nitong kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Handa na ba siya? Mayroon pa ba siyang magagawa? Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Isang matandang lalaki na may pilak na buhok at isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata ang nakatayo sa bukana. Ang kanyang titig ay nakapako kay Robina. Isang titig na nagbigay sa kanya ng matinding takot, isang titig na tila ba tinatalupan ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga labi ay naghugis sa isang pilit na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na madilim at nakakatakot. "Rubina," ang sabi ng matandang lalaki, ang kanyang boses ay tila isang bulong na naglakbay sa hangin. "Halika na, anak!" Ang mundo ni Rubina ay gumuho sa bawat hakbang ng matandang lalaki papalapit sa kanya. Ang salitang anak na lumabas sa bibig nito ay tila isang sumpa, hindi isang pagmamahal. Ito ang huling sulyap niya sa kanyang inosente at malayang sarili bago siya lamunin ng isang dilim na hindi niya kailanman inakala. Hindi niya nagawang magsalita ni gumalaw. Ang kanyang mga paa ay nakapako sa sahig, ang kanyang buong katawan ay nagyelo sa takot. Naramdaman niya ang matanda na lumapit, ang amoy ng tabako at lumang pabango ay sumakop sa kanyang ilong. Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat at sa kabila ng lambot ng haplos,
naramdaman niya ang bigat ng pagmamay-ari. Ito ay isang haplos na hindi humihingi ng pahintulot kundi nagpapahayag ng pag-angkin. "Tara na, Robina!" Muling bulong ng matanda na ang mga mata ay tila nakikita ang pinakamalalim niyang takot. Sa isang iglap, siya ay inakay nito palabas ng kubo. Hindi niya nilingon ang kanyang ina na nakatayo lang sa isang sulok, ang mga mata ay nakayuko, tila ba labis na nahihiya o pinili lang na maging bulag sa nangyayari. Ang pagkapit ng matanda sa kanyang braso ay hindi masakit, ngunit ito ay sapat upang iparamdam sa kanya na siya ay isang pag-aari, isang bagay na binili at ibinenta. Ang pagpasok sa jeep ay tila pagpasok sa isang kabaong. Ang loob ay malinis, may amoy ng leather at air freshener na labis na kaiba sa amoy ng kanilang kubo. Umupo siya sa tabi ng matanda. Ang kanyang katawan ay tensyonado, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nagpumiglas na kumawala. Sa labas, nakita niya ang kanyang ina, nakatayo pa rin. Ang anino nito ay humaba sa paglubog ng araw. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito, ngunit ang imahe ay mananatili sa kanya habang buhay. Isang ina na walang ginawa habang ang kanyang anak ay inilalayo. Isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang puso, kirot na mas masakit pa sa anumang pambubugbog. Ito ay kirot ng pagtataksil, ng pag-abandona. Nagsimula ang paglalakbay. Ang pag-alog ng jeep ay nagpadagdag sa kanyang pagkahilo. Sumandal siya sa bintana, pinagmamasdan ang nagmamadaling tanawin, ang mga puno, ang mga bahay, ang mga taong abala sa kanilang buhay, lahat ay tila nagpapatuloy na parang walang nangyari. Tila ba siya lang ang nakakaramdam ng pagkawala, ng pagkasira sa bawat distansiyang nilalakbay nila. Pakiramdam niya ay lalong lumalayo ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Dumating sila sa isang malaking bahay, may gate na gawa sa bakal at matataas na pader. Ito ay isang mansyon, mas malaki at mas marangya kaysa sa anumang nakita niya. Sa loob, ang bahay ay naglalaman ng mga mamahaling kasangkapan, mga porselanang florera at mga larawan na nakasabit sa dingding. Ngunit sa kanyang mga mata, ang lahat ay tila malamig, malungkot at walang buhay. Ito ay isang ginintoang hawla kung saan ang kagandahan ay nagtatago ng isang masakit na katotohanan. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Ang buhay bilang Robina, ang maladyosang dalaga na naging bayaran at kabit ng isang matandang lalaki. Ang mga unang linggo ay puno ng pagkalito at pagtutol. Sinubukan niyang lumaban kahit sa loob lang ng kanyang isipan. Ngunit sa bawat paglaban, natutunan niya ang kapangyarihan ng matanda. Hindi pisikal, kundi ang kapangyarihan ng pera at impluwensya. Ang kapangyarihan na makabili ng katahimikan ng kanyang ina, ng kanyang sariling kalayaan. Nalaman niya na ang kanyang ganda na dati pinagmamalaki niya ay ngayon ang kanyang sumpa. Ito ang naging kabayaran sa kasunduan, ang pangunahing dahilan kung bakit siya naroon. Ang kanyang mga araw ay nagiging isang walang katapusang serye ng mga ritual. Ang paggising sa umaga na may pakiramdam ng bigat sa dibdib. Ang pagkain sa hapag na puno ng pagkain, ngunit walang lasa para sa kanya. Ang matandang lalaki na tinawag niyang Don Ramon ay mabait sa kanya sa harap ng mga katulong, ngunit sa likod ng saradong pinto
Ang kanyang kabaitan ay may kalakip na pag-angkin. Hindi siya sinasaktan pisikal, ngunit ang bawat tingin, bawat haplos, bawat salita ay nagpapaalala sa kanya na siya ay hindi na sa kanyang sarili. Siya ay pag-aari. Ang pagiging kabit ay hindi lang nangangahulugang pisikal na pag-angkin. Ito ay isang psikolohikal na pagkakakulong. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting namatay, unti-unting naglaho. Ang pag-aaral, ang pagkakaroon ng sariling pamilya, ang paglalakbay sa mundo, lahat ay naging abo. Sa gabi, kapag ang bahay ay tahimik na at ang matanda ay natutulog, madalas siyang lumuluha. Hindi sa galit kundi sa isang matinding kalungkutan na tila walang hanggan. Ang kanyang mga luha ay tahimik dahil natutunan niyang itago ang kanyang sakit. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang maliit na apoy ang dahan-dahang nagliliyab sa kanyang puso. Ito ay ang apoy ng pagtutol, ng pag-asa, ng pagnanais na muling mabuhay. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang kailangan niyang humanap ng paraan. Hindi niya hahayaang lamunin siya ng ganitong buhay ng buo. Sinimulan niyang obserbahan ang lahat. Ang mga ugali ni Don Ramon, ang mga kilos ng mga katulong, ang layout ng bahay, ang bawat detalye ng kanyang bagong bilangguan. Natutunan niyang maging matalino, maging mapanuri. Sinimulan niyang basahin ang mga libro na nasa silid-aklatan ni Don Ramon kahit na hindi niya gaanong naiintindihan sa simula. Ito ang kanyang munting pagtakas, ang kanyang paraan upang panatilihing buhay ang kanyang isipan. Ang matanda sa kanyang bahagi ay tila nalulugod sa kanyang kagandahang loob. Hindi alam ni Don Ramon na sa likod ng kanyang tahimik na pagsunod, si Robina ay nagtatayo ng isang pader, isang panloob na kuta na hindi nito kailanman maaabot. Natutunan niya kung paano ngumiti ng walang tunay na kagalakan, kung paano magsalita ng mga salitang walang tunay na ibig sabihin. Ang kanyang mga mata na dati puno ng inosensya ay natutong magtago ng lihim. Lumipas ang mga taon, hindi linggo o buwan. Ang maladyosang dalaga ay naging isang babae. Si Robina ay hindi na ang parehong inosenteng 18 taong gulang na dalaga na inilayo sa kanyang tahanan. Ang kanyang balat ay mas makinis, ang kanyang mga kamay ay hindi na magasgasin. Ang kanyang panlabas na anyo ay nagkaroon ng polish at alindog na hindi niya inakalang makukuha, ngunit sa loob, siya ay isang labanan ng mga sugat at lakas. Ang bawat haplos, bawat pangungusap ni Don Ramon ay nagiiwan ng pilat, ngunit sa bawat pilat ay lumalago rin ang kanyang tibay. Naging tapat siya kay Don Ramon sa panlabas na anyo. Nag-aasikaso siya sa mga bisita, nakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Naging isang mahusay siyang host, isang trophy wife kung tutuusin. Kahit na walang opisyal na titulo, sa bawat pagpupulong, sa bawat pagdinig ng usapan sa negosyo, unti-unti siyang natuto. Naintindihan niya ang mundo ng pera, ng kapangyarihan, ng manipulasyon, ang mga politiko, ang mga negosyante, ang mga makakapangyarihang tao, lahat sila ay dumadaan sa bahay ni Don Ramon. At sa bawat pagdaan, si Robina ay tahimik na nag-aaral. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, ang sakit ng pagtataksil
ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Naintindihan niya ang desperasyon ng kanyang ina, ngunit hindi niya kailanman mapatawad ang pagpili nito. Ang pagpili na ibenta siya, na isakripisyo ang kanyang kalayaan at kaluluwa para sa pera. Isang araw bumagsak si Don Ramon. Ang kanyang matanda ng puso ay hindi na nakayanan ang mga taon ng pagtatrabaho at pagpapabaya. Nangyari ito sa isang hapon, habang si Rubina ay nagbabasa sa kanyang paboritong sulok ng silid aklatan. Ang pagkawala ni Don Ramon ay hindi nagdulot ng kalungkutan sa kanya, kundi isang halo ng ginhawa at pagkalito. Ginhawa dahil sa wakas ay malaya na siya sa pagkaalipin, pagkalito dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang bagong nahanap na kalayaan. Iniwan ni Don Ramon ang isang malaking bahagi ng kanyang kayamanan kay Rubina. Hindi dahil sa pagmamahal kundi dahil sa pagkilala sa kanyang katapatan at sa kanyang ganda na nagpuno ng kanyang huling mga taon. Ang mga kamag-anak ni Don Ramon ay nagprotesta, ngunit ang testamento ay malinaw. Si Rubina, ang dating maladyosang dalaga na naging kabit, ay ngayon ay isang mayamang babae. Ngunit ang pera ay hindi nakapagpawi ng mga pilat sa kanyang kaluluwa. Ang kalayaan ay hindi nakapagpawi ng mga bangungot. Sa simula, ang kalayaan ay nakakatakot. Walang sino man ang nagdidikta kung ano ang gagawin. Walang mata na nakatingin sa bawat galaw niya. Nawala ang matandang lalaki, ngunit ang kanyang anino ay tila bumabalot pa rin sa kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na taon, ginugol ni Rubina ang kanyang oras sa paglalakbay. Hindi upang magpakasaya, kundi upang humanap ng kanyang sarili, ng kahulugan ng kanyang buhay. Nakakita siya ng mga lugar na malayo sa kanyang pinagmulan, nakakilala ng mga tao na hindi alam ang kanyang nakaraan. Sa bawat lugar, sa bawat paglalakbay, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Nag-aral siya ng iba't ibang lengguwahe, nagbasa ng mga aklat tungkol sa filosofiya at kasaysayan. Pinalawak niya ang kanyang isipan, binuksan ang kanyang puso sa mga bagay na dati imposible. Ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ang kahulugan ng tunay na lakas. Hindi ito ang lakas ng pera o kapangyarihan kundi ang lakas na bumangon mula sa abo, ang lakas na bumuo ng isang bagong sarili mula sa pagkawasak. Ang kanyang ganda ay hindi na isang sumpa kundi isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ito ay isang paalala na ang pinakamadilim na karanasan ay maaaring maging pinakamalaking guro. Matapos ang maraming taon ng pag-alagala, nagpasya si Rubina na bumalik sa Pilipinas. Hindi sa kanyang pinagmulan, kundi sa isang lugar na tahimik malayo sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Bumili siya ng isang maliit na bukid sa isang liblib na probinsya. Doon, siya ay nagtanim ng mga gulay at bulaklak. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa mamahaling tela at alahas, ay ngayon ay sanay sa lupa. Sa kanyang bukid kasama ng mga halamang inaalagaan niya, si Rubina ay natuto ng kapayapaan. Ang sikat ng araw sa umaga, ang simoy ng hangin sa hapon, ang tunog ng ulan sa gabi, lahat ay nagbigay sa kanya ng katahimikan. Sa kanyang mga mata, na dati puno ng takot at pagtatago, ay makikita na ang isang malalim na kaganapan. Ang kanyang mga labi na dati pilit lang ang ngiti ay ngayon ay nakangiti ng totoo
Isang hapon, habang inaalagaan niya ang kanyang mga orkidyas, umupo siya sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa loob ng kanyang isipan bumalik ang mga alaala, ang kubo, ang jeep, ang matandang lalaki, ang kanyang ina, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luha, walang galit, tanging isang malalim na paghinga. Naintindihan niya na ang kanyang nakaraan ay bahagi ng kung sino siya ngayon. Ang maladyosang dalaga ay hindi nawala. Siya ay nagbago, nag-evolve. Mula sa isang biktima, siya ay naging isang survivor. Mula sa isang bagay na binili, siya ay naging isang babae na nagmamay-ari ng kanyang sariling buhay, ng kanyang sariling kapayapaan. Tumingala siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay lumuha, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng pagtanggap at pagpapalaya. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang ganda ay hindi na isang sumpa, kundi isang sagisag ng kanyang lakas. Ang kanyang kwento ay hindi na isang trahedya, kundi isang patunay ng kakayahan ng tao na makabangon kahit gaano pa kadilim ang pinagdaanan. Ang dilim ay naroon pa rin sa mga anino ng lumang punong mangga, sa mga alaala na hindi kailanman ganap na mawawala. Ngunit sa gitna ng dilim na iyon, mayroong isang maliwanag na ilaw, ang ilaw ni Robina, na sa wakas ay natagpuan ang kanyang kapayapaan. At sa ilalim ng kalangitang iyon, siya ay tahimik na nagpatuloy na may pusong puno ng pag-asa para sa isang kinabukasan na siya mismo ang lumikha. Ang dating maladyosang dalaga na naging bayaran ay sa huli ay naging malaya sa pinakamalalim at pinakatotoong kahulugan ng salita.